Magandang weekend, Eastern Samar! Ako po si Stella, ang iyong kaibigan sa Serbisyong May Puso. At ako naman si Marian, ang inyong kachika na may kasamang balita. Ito ang ang Weekend with Stella and Marian! Bago ang lahat, gusto namin mag-congratulate sa ating mga graduating students ngayong buwan ng Marso. Oh yes, panahon na naman ng mga graduation. So, congratulations! Congratulations also to the parents! Diba? Oo, syempre. Sa inyong suporta, sa inyong Sakripisyo. sa ating mga estudyante. Ayan! Mga kabarangay, pumunta naman tayo sa seryosong balita, no? Ang giyera sa Middle East na maaaring umabot sa ating mga pamamahay at lalo na sa ating kusina. Mayan, alam mo, feel na natin ngayon, nararamdaman na natin ngayon ang pagtaas ng gasolina. Oo. Lahat tayo apektado nito. At update lang, magkano na yung jump na naman ng Wow. langis. Nasa mga 130 plus na yung ibang gasolina. So, marami na talagang aaray niyan. Meaning, no, tataas din ang kuryente, presyo ng pagkain, at ng transportasyon. So Marian, ano ba yung dapat natin gawin para maging handa tayo sa mga krisis? Magtipid sa gasolina, magplano ng biyahe, Mhm. at kung malapit lang, maglakad na. Tama! Mag-exercise, di ba? Yes. Exercise na, tipid pa. Okay, balita naman tungkol kay Kong Nonoy Libanan. Ano ba yung mga balita ngayon sa nakaraang linggo? Well, nung March 10 po, pumunta po sa Tacloban City, Secretary Dizon at nakipagpulong sa ating minority leader kasama sila Congressman Sheen at Governor RV at iba pang mga leaders ng Region 8. Tinalakay nila ang mabilis na paggawa ng mga pangunahing kalsada na mag-uugnay sa 3 probinsya ng Samar Island. Formal na nangako si Secretary Dizon na ito ay tututukan upang matapos ngayong taon. Pangalawa, ay hinggil sa House Bill number 4589. Ito po ang pagkakaroon ng feasibility study muna, no, sa pagdudugtong ng Luzon at Visayas through Matnog and Allen. So maliban doon sa bill na nagko-connect ng Sorsogon at Northern Samar, meron pang isang panukala si Congressman Libanan, ang ating minority floor leader, na House Bill 4950. Ito naman ang nag-propose na pagkonektahin ang Leyte at saka Surigao. Ang laking tulong nito kung talagang matuloy at magkaroon tayo ng mga tulay na nagko-connect ng Luzon, Visayas, Mindanao dahil kahit na masama ang panahon, pwedeng makatawid ang ating mga kababayan, lalo na pag like mga disaster response. Tulad na lang nung kaso ng Yolanda, yung mga tulong galing sa Luzon, nahirapan dahil kailangan pang tumawid ng roro, kailangan pang itawag sa nagbabantay doon sa ports. Kung nagkataon, Oo. malaking ginhawa ito para sa ating mga kababayan. Yes, can you just imagine na pwede nang mag-travel ang ating mga kababayan at magdediro-diretso yung mga goods at yung mga tulong from Luzon via Matnog, Allen, and then going to Leyte, no? Southern Leyte to Surigao del Norte. Ay napakalaking tulong po yan sa ekonomiya ng ating buong bansa. Sana magtuloy-tuloy lang ang progreso ng ating lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, at magkaroon tayo ng bridge na to na pinangunahan na ang pagpapanukala ni Kong Nonoy Libanan. So, thank you so much. Thank you so much. Okay, let's go naman. Patuloy na pananawagan ni Kong Nonoy Libanan na pababain ang excise tax ng gasolina sa bansa dahil nga sa nararanasang sigalot sa Middle East. At isa pang panawagan pala, Marian, si Kong Nonoy sinabi niya na yung mandatory blending ng ating gasolina under the Biofuels Act, kung isususpend man ito, dapat may karugtong na assistance para sa mga coconut and sugarcane planters. Yes. No? Oo. So, kailangan may kaukulang assistance yan, hindi basta-basta sanang isuspend kasi ang maapektuhan nito more than 3.9 million na mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Napakarami niyan, Nung nakaraang linggo, as we all know, nag-declare ang ating Pangulong BBM ng State of National Energy Emergency. Sa ilalim nito, magkakaroon ng uplift
or unified package for livelihoods, industry, food, and transport, kung saan yung iba't ibang ahensya ng gobyerno ay magtutulungan para mapagaan ang katayuan ng ating mga kababayan. Isa rin sa mga panawagan sa ilalim ng State of National Energy Emergency na makipag-ugnayan ng ating mga local government units sa ating national government para mapabilis ang ayuda, no, ang pagtugon sa mga problema na nararanasan or krisis na nararanasan natin ngayon dahil sa giyera. Mabuti na lang at meron tayong ganyang komitiba na binuo Yes. ng ating mahal na Pangulo. Pumunta naman tayo sa balitang Kong Shin Gonzales. Ano naman ang bagong news natin kay Kong Shin? Ang bagong news natin about kay Kong Shin ay nagpanukala sila, no, ni Kong Nonoy Libanan ng bagong maritime school Wow! sa Eastern Samar State University. That's good sa news, B1. ha? Oo. Dahil dito, ang mga high school graduate, pwede na silang mag-aral ng maritime at maging mga seaman na sila sa labas ng bansa. Oo. Ano ba yung mga kurso ulit? Magkakaroon po ng 2 kurso. Ito ay ang Bachelor of Science in Maritime Transportation or BSMT and Bachelor of Science in Marine Engineering or BSME. Oh, sana ma-ano na to, no? Ma-fast track na to at biruin mo mas mapapalapit na ang maritime school sa atin. Dito na mismo sa Eastern Samar. Oo, tama. Hindi na tayo mahihirapan na mag-apply sa Manila or Tama sa yan. kung saan man. Dito na mismo. So, maraming salamat sa ating kongresista ng Lone District of Eastern Samar, Kong Shin Gonzales, and Thank of you so course, much. Kong Nonoy Libanan. Yan. Very good. Okay. Magagaling talaga ang mga taga-Eastern Samar. At pinatunayan ito ng mga atleta natin sa Evraa Oo nga. na ginanap sa Baybay City, Bye-bye sa City, Leyte. oo. Ito naman ay dinaluhan ng ating mambabatas, again, na si Kong Shin Gonzales, kasama ang kanyang may bahay na si Madam Eloisa Libanan Gonzales. And of course, nandoon din ang ating binata at napakasipag na gobernador, Governor R.V. Evardone. Ayan. Alam mo ba, Marian, Oo. na pangalawa tayo sa mga probinsya na nagkaroon ng maraming medalya. Wow, ang galing. Congratulations sa ating mga nanalong atleta. Ang galing-galing nyo. 2 thumbs up. 2 thumbs up. In a way, may good news. Oh, Kasi ano yun? si Governor RV may magandang balita para sa mga nakakamit ng medalya. Wow, exciting. Ano kaya yan, BM? Nako, matutuwa sila. Sobrang talagang matutuwa sila dahil Wait, baka naman nape-preempt natin. Hindi naman. hindi ko na lang sasabihin. Hindi ko sasabihin kung ano yun. Basta sasabihin ko lang magandang balita. Okay. Okay, so congratulations and thank you kay Governor R.V. Evardone Yes. dahil suportado niya ang atletang Estejado. Okay, BM, punta naman tayo sa barangay updates. Balita Yes. ko naipasa na ang anti-rabies ordinance sa Sangguniang Panlalawigan. Yes, Marian. I'm very grateful, thankful tayo sa ating mga kasama sa Sangguniang Panlalawigan ng Eastern Samar, lalo na sa ating Vice Governor Maricar Sison Gotizan, ang aking mga kasamang board members, dahil agaran nating naipasa ang Anti-Rabies and Stray Dog Control Ordinance of 2026. Congratulations. Thank you, thank you. Alam mo ba, sa ilalim nito, ating pinaigting ulit ang pagbabakuna ng ating mga alagang aso o pusa at ang pagkontrol sa mga asong gala. Binibigyang din natin ang pagiging responsableng pet owners. Isa pa, no? Gusto ko lang din iparating sa ating mga kabarangay, sa ating mga kaliga, na sa ilalim ng ordinansang ito, magkakaroon ang bawat barangay ng dog impounding area. Tapos sila ang huhuli ng mga galang aso na walang mga may-ari. Dahil ang rabies, seryoso ito, hindi ito biro. Oo, hindi pwedeng cute lang. Delikado pala. BM, no? Aside from the anti-rabies ordinance, balita ko, meron kayong bagong panawagan sa ating mga barangay para
siguro in preparation na rin sa nangyayaring giyera ngayon. Yes, sa ating mga kaliga. Ating pinananawagan lahat ng barangay ng Eastern Samar na lalong paigtigin ang ating hapag program sa barangay o community garden. Kahit paso lang, sapat na yan. Okay? Kung may pechay ngayon, may ginhawa bukas. Kung may kamote ngayon, may ginhawa bukas. Hindi tayo magpupuruhan. So, tuloy lang po tayo sa pagtatanim. Kasi healthy na to, tipid pa. Ayan, walang magugutom kung lahat may ambag. Hello mga ka-weekend! Speaking of walang magugutom, isa po sa kailangan nating pag-isipang maigi ay ang tinatawag na food sufficiency. Dahil nga po sa naambang giyera na ito, marami pong pwedeng mangyari at isa na riyan ang kakulangan ng pagkain. Kaya kung meron si ABC or BM Stella na hapag program, ginagawa rin po namin ito sa aming sariling backyard. So ngayon po ay samahan ninyo ako na magpaturo kung papaano magtanim ng mga gulay. Okay, so ngayon itry na po natin magtanim ng carrots. Okay, ngayon naman, ito ang itatanim natin dito. Munggo, my favorite. Okay, ito po ay mga talong naman. So, kahapon, nag-harvest na sila, kaya wala na masyadong natira. Isa na lang. Ito na lang. Ay! Nabunot ko! May talong na ako. Ika nga nila, kung may itinanim ay merong aanihin. Ngayon naman, nandito tayo sa sigarilyas. Tayo ay magha-harvest. Tara, samahan niyo ako. Dito may malalaki dito. May pangulam na mamayang gabi. Ngayon naman ay magha-harvest tayo ng ampalaya. Teka, parang nagigilty ako. Maliit pa siya. Pwede na. Pwede na? Oo. Sige. Ito naman, para sa mahihilig sa mga bell peppers. Adi, tingnan nyo. Taran! Diba? Malalaking bell peppers natin. Pwede nang pangsinigang. Okay, dahil gutom na tayo. Mamitas na tayo ng star fruit. Dito sa amin, yan ang tinatawag na kiring. Okay? Let's go. Okay, balik na po ako dito sa kusina dahil tapos na tayong magtanim at saka mag-harvest. Ayan, nakakapagod pala, no? Pero good thing ay meron ako ditong kiring. Masarap isaw-saw sa asin. Ayan. Seriously though, no, kailangan po nating pag-isipan ng mabuti ito. Seryosohin natin ang mga magiging epekto nitong gera sa Middle East dahil malay natin, no, ang pagtatanim mismo ay yung magsalba sa atin sa gutom at kahirapan. Mga kabarangay, hindi natin kontrolado ang nangyayari sa mundo. Pero kontrolado natin kung papaano tayo maghahanda. Sa pagtitipid, pagtatanim at pagtutulungan, Nagiging matatag ang ating komunidad. ako po si Stella. At ako naman si Marian. Ito ang Weekend with Stella and Marian.